Hello and welcome again dito sa ating next video. So it's very exciting because we're learning different kind of tools and platforms na talagang significant nowadays. So dagdagan natin, ano pa ba yung mga pwede nating magamit na alternative or application that could enhance our productivity? Di ba no? So what you're seeing right now is Zoom. Hindi ito bago sa atin. We've been using this for how many times? I'm pretty sure about that. Especially nung panahon ng pandemya. So let's try to learn ano ba yung basic and some intermediate functionalities ng Zoom. So, what you're seeing right now is the homepage ng Zoom. So, if you visit zoom.com, ito yung mag-a-appear sa atin. So, from here, you can download or create accounts para magamit po natin. Okay. So, once you log in at meron ka na account, sabihin natin, ito yung makikita po natin. So, hindi pa ako nagbubukas ng application, guys, ha. Ako po, ma'am and sir, ay nasa web pa rin po. Website pa rin po yung gamit ko sa kanila. It's important kasi na we know how to configure or make changes dun sa website nila or dun sa web account natin para ma-match natin yung needs natin. Kasi para pag gamit tayo ng kanilang application, which is eto yon, medyo di na tayo paulit-ulit ng mga configurations natin. So, yun po yung importance nun. So, pwede pala tayo mag-login sa Zoom nila gamit yung web para makita mo yung dashboard ng account mo. So, ito yung sa akin. So, this is my name. Source to be si J. Rivera. You can view it, yung ano yung plans na meron ka. Right now kasi I'm using the free version. Yan. Tapos yan yung lahat. So, dito tayo mag-umpisa muna. Ano ba yung pwedeng gawin? First, I would like to start from meetings po dito. Click po muna natin ito. So, yan. What you can see dito ay dito ka pwede mag-schedule ng meetings mo. Kung meron ka pang, let's say, alam mo in the future na meron kayong gagawin on this particular day, particular time, dito pwede mo siya gawin. But there are key factors na kailangan mo dito malaman. Una is yung personal room muna tayo. Yung personal room is yung bawat account kasi sa Zoom ay meron kayong personal account na pwede rin gumawa ng personal room na hindi nagbabago yung meeting ID mo. Kasi para-parehas lang talaga yan. Sa pag sinabi mo sa mga colleagues natin, hey, meet tayo nun sa aking personal room. So hindi nila kailangan na ano yung link mo, ano yung link, ano yung invite link whatsoever. Sabi mo, ay, use my personal room na lang. So ganun yun. Ito yung parang meeting ID mo, fix talaga yon. So, all you have to do is to click dun sa link na binigay mo kasi di naman yung nagbabago. Kumbaga, isa yon. Or you can also create, you can also create dito or makapag-schedule ng meeting. So, click tayo ng schedule meeting dito. Ito ay pretty much similar dun sa Google Meet na ginawa po natin. So, from here, you can put a topic, add description. Hindi naman siya required, but you can add more description. Kailan ba siya? Go ahead guys and fill out dito. And it's nice to know na meron ka lang pong 40 minutes para po sa basic plan. Kung gusto mo ito i-upgrade to other plans, meron po dun up to 30 hours na non-stop na pag-uusap talaga. Time zone, then pag recurring po siya, ano yung recurring, ano yung um, recurrence nyo, it's it daily, weekly, monthly. So you can go ahead and make adjustments sa part po dito. Repeat pa siya every what? Once a day, uh, every 2 days. I mean, this daily, every 2 days, 3 days. So there you go, you can put there. And also, kung alam mo na yung mga email addresses ng mga attendees mo, alam mo na yung sa colleagues natin, you can simply invite them from here. Directly na po yan. Mag-send yan ng notification sa kanila. Template, not so much. Guys, masyado kasing malaki yung Zoom application. Hindi natin mag-cover lahat dito. So, whiteboard, ito yung parang meron kayong canvas. Yung parang, let me show you guys para mas makita nyo. Kasi I have sample dito, dashboard. Kunwari, ito yon. Meron kang ginawa para sa brainstorming nyo, meron ka nang predefined na mga topics sa pag-uusapan, or meron na kayong verbatim dati tapos you want to continue, then lahat ng inyong agreements in the past are listed dito sa whiteboard mo, pwede mo siya i-attach dun sa invites na ibibigay mo sa kanya. So, yun yan. Documents naman, this is pretty much the same with Word or Google Docs, kaya lang naka-embed siya sa Zoom mismo. Dito po siya. Security, okay, sure. Nandyan naman yan pag hinihingi natin. Then, the waiting room. Ano yung waiting room? Na, ibig sabihin, hindi pwede maka-join immediately sa video conference call
yung participants hanggat hindi mo ina-approve. Kailangan i-admit mo muna sila. So, what will happen then is pag nag-join sila, naandun sila sa waiting room na parang may pop-up sa kanila na the host has been notified na naandyan ka waiting. Tapos dito sa left, I mean sa right side ng screen mo, diyan mag-a-appear yung mga nasa waiting room, tapos you can accept them individually or accept them all together. Hindi naman yung ganun kahirap, guys, ma'am and sir, pag nakita mo siya doon sa right side corner. Sa inyong waiting room, kung baga, mag-antay muna kayo hanggat hindi ko pa kayo ina-accept. Parang ganon. So, by default, naka-disable po siya. You can go ahead and enable that kung gusto mo nasa waiting room talaga sila. For video naman, so, ano bang gusto mong mangyari? Pag pumasok ba si participant, dapat naka-on yung video nila. So, yun, you have control dito. Then, you can just go ahead and save it. Pag nag-save ka niyan, in my case, kinancel ko, gagawa siya lang ganito. Kahit naka-schedule ka ng 7 a.m., for example, ngayon ay 6:43 pa lang naman, pwede mo siya i-start kagad. Right? Tapos, pwede ka mag-edit kung gusto mo edit yung any information there or i-delete. Pag nag-delete ka, magkakaroon naman ng notification yung mga invited mo na guest na, canceled natin yung meeting for today. So, yan ang meron po dito sa meetings. Another one is recording. Pwede kasi mag-record ng inyong conversation dito sa Zoom. Kaya lang pag premium account ka, you have the option to record on the cloud. Parang nasa internet siya. The wherein you can access anywhere, anytime, as long as you are connected to the computer. Or yung mga libre naman, ito para sa akin, libre yung aking account, pwede kayo dito sa computer recordings. Ibig sabihin, computer recordings, yung inyong conference, pwede mo siya i-record, tapos magsisave dun mismo sa computer mo, sa local computer mo. So in my case, kanina nag-sample ako, ito yung name ng yung topic namin, kung baga, yung start time, nandyan yan, tapos kung saan siya specifically nakasave sa computer mo. Pwede mo to i-click na open para buksan mo yung specific recordings mo at pwede mo siya i-play. Kaya lang, nandito siya sa computer mo. So kung naiwan mo yung computer mo, tapos kailangan mo i-replay or i-recall yung inyong recordings, hindi mo siya magagawa unless may someone na magsisend sa'yo nun, right? Pero pag naka-cloud siya, convenient masyado ito kasi anytime, anywhere, but dala mo lang yung computer mo, pwede mo na ma-recall, ma-review yung recordings mo dito mismo sa web na ito, sa web app nila dito. So that's for recordings. Yung whiteboard naman, ito yung kanina, sabi ko na parang canvas or anything na pwede nyo magamit para mas ma-improve yung inyong conversation, yung inyong communication, etc. etc. So may mga free templates dito na pwede magamit. So you can just go ahead and take advantage of these. So yun na yun. Or you can create your own. Pwede ka magawa ng sarili mong blank lang talaga. So parang ganito siya. Ito yung mga options nila, pwede mo magamit. Di ba? So, kung meron kayong gustong pag-usapan, may mga template na dyan, na pwede mo na iset prior to your meeting, tapos during the meeting, you can just simply pull them, di ba? Tapos i-present mo na. So, yun. Balik lang natin to. Okay, that's for dashboard. Yung task naman is parang to-do. Di ba? Hindi ko ito ginagamit kasi I have my own to-do application. So, yung idea niya is just parang list of tasks mo lang naman po ito. Clips this is another feature, bago lang to sa Zoom. Ang idea niya is, kung mahilig kayo mag-self-record, let's say meron kayong presentation, tapos you want to record yung ginagawa mo, yung parang nagde-demo ka, parang ganito ang ginagawa ko ngayon. Tapos kita mo yung, you have the option to put annotations and whatever. Eto, pwede mo siya gamitin. Para siyang, guys, if you are familiar with OBS, parang ganon. Similar siya doon. Ang good thing ng neto is embedded siya sa Zoom, tapos mas maganda yung kanyang quality. At the same time, mas intuitive ang kanyang interface. Mas madali siyang gamitin. Kaya lang, mayroon tong caveat. Unang-una, pag libre yung account mo, hanggang 2 minutes ka lang ang pwede mo i-record. So, medyo maiksi. So, yun. Pero pag pro account, may dagdag naman yan. Another dito, di ko na siya po hahawakan kasi di naman siya, I mean, ganun ka importante kasi especially itong mga discover products, ito yung may bayad na to eh. But if you are interested sa pag-purchase ng premium, let me show you guys the pricing. Ito yon. Ito yung basic natin, yung meron ako ngayon. So you can record or meet hanggang 40 minutes per meeting.
100 participants, medyo marami na rin. May chat na ito yung basic na habi ko yung clips kanina. You can create 5 videos na tig to 2 minutes. 5 2-minute videos, yan. Then you have the mail, the basic ones, nandyan yan. Pero if you want to upgrade, it's 495. It's around, about 6,000 per year ito. Pag ito yung kukunin mo. So, ito yung mga perks. Kasama ito, plus itong mga perks na ito. So, if you're interested para sa paggawa ng, kasi gamit na gamit mo yung Zoom, so yun, you can select kung pro or business. Parang ganyan. Nice to know. Now, let's talk about yung app. Ito yung app. Kasi once you download the app and log in your account, ito na po yon. Tawag nito is Zoom Workplace. Ito na yon. So, yung mga nakita mo dun sa web kanina, when I say web, ito yon na, ito yung web na sinasabi natin. Yung mga nakita mo dito kanina, ay naandun din. Example, yung whiteboards, yung clips na ginawa mo, yung mga meetings na sinave mo, di ba, yung kanait mo kanina, naandun din ito dito sa app na ito. Ang good thing kay app is para siyang, I mean, mas convenient siya kasi you're not seeing anything except sa Zoom, yung ganap mo talaga sa Zoom. So, for example, nandito yung mga future meetings mo. You can start immediately. Ito yung ginawa ko kanina, yung my meeting. Ganyan-ganyan. You also have here yung schedule ng meetings, calendar mo ito. So, ito yung sample natin kanina. Then, you also have here the team chat. May mga verbatim kayo, mga previous chat and whatnot. Nandito po yun. Then, ito yung document, sabi ko na parang Microsoft Word na alanganin, parang Google Docs, ganyan. You can use this kung ayaw mo na papunta sa iba't ibang mga applications, gusto mo in one place lang, and you need similar to Microsoft Word, then you can just go ahead and take advantage na itong documents na ito dito mismo sa Zoom. Yung whiteboards naman is like this. Ito yung sample natin. Let's say you are preparing for a meeting na meron kayong verbatim in the past, yung previous meeting nyo, at ito yung continuation ng meeting nyo, and you want to add all the information na andun sa previous meeting, go ahead and take advantage na itong whiteboards na ito. Hindi lang ito guys, yung whiteboards na ganito. Marami pa po ito, ma'am and sir, na pwede mong pagpilian. So, yan. Like yung aking pinakita kanina sa inyo, you can create new if you want. Yung apps naman, ito ay mga third-party applications na pwede mo i-take advantage din. Think of it na para siyang Play Store na naandito sa Zoom mismo. So, yan. Kung meron kayong specific na ginagamit na third-party applications, so you can just go ahead and take advantage. For example, yung Google Drive, yung Figma, Microsoft 365, and others, na andito po yan. Kung available sila, pwede mo sila i-attach dito mismo sa Zoom Workplace mo at gamitin sila during your conference call. And of course, the clips. Yung clips, yung kanina, yung recording nga, sabi ko. Guys, I don't know if you are familiar with Microsoft SharePoint. Yung Microsoft SharePoint ay pwede kayo para siyang storage din ng mga videos na ni-record. Para siyang, yung Microsoft kasi is meron siyang Microsoft Teams. Yung Microsoft Teams is the counterpart ng Zoom or ng Google Meet. Yung sa Microsoft naman tawag doon is Teams, Microsoft Teams. Sa Microsoft Teams kasi is pwede kayo mag-record ng sessions nyo. Tapos, pag na-record mo yon, mag-save siya sa cloud. Parang ganito yung idea niya. Then, pwede mo na siya i-share to someone. So, ito yon. Ito yung video na ginamit ko kanina. Pwede kayo mamaya siguro. So, ito yon. Pwede mo i-share, pwede mo i-play ulit. Ito yung sample annotation dito kung gusto niyo makita. Nagtaya ko dito. Test. This is recording. This is clip. So, fast forward natin. So, dito, agandahan dito. Yan, that is me. Ito ako. Pwede ka sabihin natin na yung background na ito, I'm just using Zoom is ito ay PowerPoint, ito ay Word, or whatever na dinedemo nyo. Magka-capture niya yan. Parang ganyan, kung ano yung nasa screen nyo. Tapos you can make annotations. If you want, you can adjust the video. Pwede mo liitan, lakihan yung video nyo. And then, pwede kayo dyan mag-guhit. Kung if you are pointing to something, pwede mo siya gawin dito. So, yan. Yan yung clip. And may more pa dito. May more. So, yung mga task, mail, contacts, di naman to ginagamit talaga usually. Now, let me move on sa settings din dito. So, sa top right corner, you have settings na pwede nyong i-adjust. At yung aking usual na pinupuntahan dito is yung settings talaga dito.
What you can do from here ay pwede mo i-check yung video mo. Sa akin, may video ko mayroon lang siya kasing takip eh. So dito you can select yung software na ginagamit mo. Then I suggest guys na i-click niyo yung HD kung applicable sa inyo, HD, para mas malinaw yung dating ng video nyo dun sa kausap nyo sa kabila. At the same time, sa baba po dito, I suggest to change it to the bigger number dito po sa maximum participants para kita mo lahat parang gagawa siya ng mas maraming tiles or thumbnails, di ba, ng participants at kita mo sila lahat pag naka-gallery view ka. Mamaya pakita ko yung gallery view na sinasabi. By default kasi naka 25 yan, so only 25 participants makikita mo in one page. Sabihin ng page yung display. Pero kung supported naman yung computer mo na hanggang 49, pwede mo siya po i-take advantage. Guys, hindi po ito applicable sa lahat. Ang iba hindi po supported yung 49. Nakadepende po ito kasi sa inyong ginagamit na machine. Then let's move on sa audio. Dito naman is you can test actually yung speaker. Pag-click mo niyan, magpe-play yan ng sound para marinig mo kung talagang properly connected yung selected hardware or ito, for example, yung headset dito. So, ito yung gamit ko ngayon. Then, you can make adjustment ng volume niya. Alam niyo naman ito eh. Then, yung special audio naman kasi, it's like pag meron kang kausap sa part dito at meron ka pang other participant dito sa other side, tapos nagsalita yung dito, it's like parang yung sound niya ay naandun nakalin sa left. Yung parang may kausap ka talagang tao, tapos nakaupo sila or nakatayo sa left or right mo or center mo. So kung salita sila, parang yung dating ng audio is parang ganun din. Parang nasa center mo, nasa left or nasa right. I hope I explained it well at naintindihan po natin. The same with the microphone. Ito, you can select your hardware from here. Tapos yun. Now, notice yun, nag-move to kasi I am talking. So, napapick up na yung sound. Ibig sabihin, it's working. Yan. And isang maganda sa Zoom is meron siyang built-in na noise removal. So, noise cancellation. So, dito, kung alam mo medyo maingay yung background, you can go ahead and click high. Diba? Or sa akin, in-auto ko lang naman ito eh. Let the software decide ano yung fit or suitable para sa akin. Then, yung background effects, ito yung mga nagkakaroon ng mga blur, di ba? Para at least may konting privacy kayo. Ito rin yun. And if you want to upload background image or select, nandito po yon sa part dito. So, yan. If you want to upload, you just click this plus icon right here. Then, i-navigate mo na yung photos na gusto mong i-upload or video na gusto mong i-upload. Then, magiging part na siya ng options dito. And pwede mo na i-select para maging kuan mo siya, maging background mo. In my case, dito, I have to download it. Mabilis lang naman yan. Yan, tapos pwede mo siya gamitin as your background. So, in my case, inan ko muna siya. Yan. And then, we also have here the recording. And then, ito yung location ng recording kung saan masisave yung inyong recordings ng inyong conference, ng inyong meeting. Dito po yan. And nothing so much na po dyan. Yun na naman yung mga basic na dapat malaman po natin in terms of settings. Kasi pag baka may magalaw ka pa po dyan, manibago po tayo. I mean, baka may mangyari pa po. Kasi naka-optimize naman kasi ito si Teams. Depende po sa general users po talaga. So, i-close ko na ito. Now, move na po tayo dito sa yung nakita mo talaga. And by the way, as you notice, nag-alert sa akin yung meeting ko daw na 7. Nag-alert to. So, very convenient si Zoom. I will now click this is new meeting. Dito sa new meeting, pag click mo automatically, gagawa yan. Meron kayong si Zoom na magtatanong sa'yo kung ano bang hardware ang gagamitin mo in terms of audio and video. You can select ano yung ginagamit mo dito. Though, pag nakapag-select ka naman dyan, tapos gusto mo palitan, pwede naman siya mapalitan habang nasa conference call kayo. So, in my case, I will start this. Ito na yan. Tapos, nasa Zoom ka na ngayon. So, I will stop from here kasi medyo mahaba na yung aking recordings. Ipagpapatuloy ko ito sa next video natin, assuming po na nasa video call na po tayo. So, we will start po kung ano po yung nahinto tayo o dito sa part na ito. So, thank you for watching and see you sa ating next video.